Ako nga pala si Private First Class Charlie Suarez. From the Philippines, Charlie Suarez! The WBO International Junior Lightweight Champion, Charlie Kings Warrior Suarez! Charlie the Kings Warrior Suarez, former Olympian at ngayon ay may undefeated professional record na 18 wins with 10 knockouts. Kabilang na si Suarez sa mga best fighter sa super featherweight division dahil siya ay ranked number 1 ng WBO at number 5 ng IBF. Ang kaniyang huling tatlong laban ay ginanap doon sa Amerika at marami ang kumikilala kay Suarez bilang next world champion ng Pilipinas. Charlie Suarez, without doubt, is the best boxer I've ever seen. Dahil sa kanyang edad na 36 anyos, nais na rin ni Suarez na mapalaban sa World Championship. Subalit paano siya makarating sa world title fight kung ang dalawang top-rated fighters na inilaban sana sa kanya ay biglaang umatras sa laban? Dalawang magkasunod na eliminator fights ang ibinigay ng top rank kay Suarez, subalit parehong hindi tumuloy ang kaniyang mga kalaban. Ang pag-atras ba ng dalawang undefeated fighters na ito ay nagpapatunay kung gaano kadelikadong kalaban si Charlie Suarez? Paano nga ba nakilala si Suarez bilang isa sa mga best tactical fighters ng Pilipinas? At kaya ba ni Suarez na talunin ang mga Mexican champions na si Emmanuel Vaquero Navarrete at Oscar Valdez? Maging resulta doon, pinalangin natin na makamit. Sa amateur pa lamang ay maraming beses nang lumalaban si Charlie Suarez para sa ating bansa. Ang pambato ng Davao del Norte ay naging silver medalist sa 2014 Asian Games at nakuha rin niya ang gold medal sa 2009, 2011 at 2019 Southeast Asian Games. Noong 2013 ay nabigyan ng opportunity si Suarez na lumaban sa decorated amateur boxer ng Ukraine na si Vasily Lomachenko. Ang laban ni Lomachenko at Suarez ay bahagi ng AIBA World Series of Boxing. 5 days before the fight ay doon pa nalaman ni Suarez na siya ang makakalaban ni Lomachenko. At sa kabila ng kanyang iniindang shoulder injury, tinanggap pa rin ni Suarez ang laban kay Loma. Не у нього не виходить, а Суарес не дає це в передньому моменті, ледь не зустрілися голову. Не дає себе розвертати. Падает Василий. Sa round 3 ay isang body shot mula kay Lomachenko ang nagpabagsak kay Suarez. Pero nakatayo pa rin ang ating pambato at nakapagpatuloy siya hanggang sa matapos ang 5 rounds na laban. Bagamat natalo siya sa laban, ito ang isa sa mga naging motivation ni Suarez upang magsikap at ipagpatuloy ang kaniyang mga pangarap sa boxing. Taong 2016 ay nakapasok si Suarez sa Olympics na ginanap doon sa Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Subalit sa unang laban pa lamang ay natalo si Suarez sa British boxer na si Joe Cordena via split decision. Naniniwala si Suarez na siya ang panalo sa laban, subalit aminado naman siya na magaling din ang kanyang kalaban na si Cordena. Ito pong si Cordena ay isa ng professional boxer ngayon at naging IBF World Super Featherweight Champion. Tinanggap naman ni Suarez ang kanyang pagkatalo kay Cordena sa Olympics at pagkatapos ay nagdesisyon siya na pumasok na sa professional boxing. Subalit dahil sa kanyang mga natamong injury, hindi agad nakapagsimula sa professional boxing si Suarez. Napaisip din si Suarez kung kailangan pa ba niyang ipagpatuloy ang pagiging professional boxer o baka kailangan niyang subukan ang ibang karera. May plano rin siyang mag-enroll sa isang Bible school dahil interesado rin siyang maging pastor ng kanilang simbahan. Si Suarez ay isang graduate ng Business Administration at isa rin siyang reservist ng Philippine Army.
Pero noong 2019 ay naging mas mabigat talaga sa desisyon ni Suarez ang pagpasok sa professional boxing. Binigyan ng mga laban si Suarez ng kanyang manager at promoter na si Ma'am Kokoy Elorde ng Elorde Fight Team at ni Sir Robert Hill ng VSP Promotions. Nakapagtala si Suarez ng sunod-sunod na panalo at nakuha niya ang WBA Asia Super Featherweight title. Noong December 10, 2022, lumaban si Charlie Suarez kontra sa Indonesian boxer na si Jeffrey Palulo para sa bakanting IBF Asia Super Featherweight title. Ginanap ang kanilang laban doon sa bansang Vietnam at ito ang unang professional fight ni Suarez sa labas ng ating bansa. Si Jeffrey Palulo ang #1 Super Featherweight boxer ng Indonesia. Pero sa loob lamang ng 2 rounds, tinapos ni Suarez ang Indonesian boxer upang makuha ang IBF Asia Super Featherweight title. Noong buwan ng Marso ay dumayo si Suarez sa Australia upang labanan ang undefeated Australian boxer na si Paul Fleming para sa WBC Asian Super Featherweight title, IBO Intercontinental Super Featherweight title, at IBF Intercontinental Super Featherweight title. Ito po ay isang come from behind victory para kay Suarez dahil lamang na lamang si Paul Fleming sa scorecards ng mga hurado. Kaya pagdating sa round 12, nagkaroon si Suarez ng sense of urgency at nagdesisyon sila na kailangan nilang patumbahin ang Australian boxer upang masungkit ang panalo. At dahil gusto ni Suarez na mas mapalapit pa siya sa World Championship, lumapit siya at nagpatulong sa kilalang businessman at former politician na si Luis Chavez Singson. At si Boss Chavez ang tumawag kay Bob Arum ng Top Rank Promotions kung maaari ba niyang bigyan ng laban si Suarez doon sa Amerika. At binigyan naman ng pagkakataon ng Top Rank si Suarez dahil pinapirma nila ng 3-fight deal ang pambato ng Davao del Norte. At noong August 26, 2023, nangyari ang unang laban ni Suarez sa Amerika at nakalaban niya ang pambato ng Dominican Republic na si Johan Vasquez. Hindi masyadong impresibo ang performance ng ating pambato dahil nagtamo siya ng injury sa kanyang kanang kamay. Ginamit ni Suarez ang kanyang galaw at boxing skills at sapat na ito upang makuha niya ang panalo via unanimous decision. At ngayong 2024 ay dalawang opportunity para sa World Title Eliminator ang dumating kay Suarez, subalit sa kasamaang palad ay parehong umatras ang kaniyang mga kalaban. Unang naikasa ang laban ni Suarez versus undefeated Puerto Rican fighter Henry Lebron para sa IBF Eliminator noong April 13, 2024. Si Lebron ay ranked number 4 ng IBF at may unbeaten record na 19 wins with 10 knockouts. Subalit 3 linggo na lang sana bago ang laban, biglang umatras si Lebron at hindi naman sinabi kung ano ang tunay na dahilan sa kanyang pag-pull out sa laban kay Suarez. At dahil dito ay napilitan si Suarez na lumaban sa late replacement na si Luis Coria. Hindi na paghandaan ni Suarez ang fighting style ni Coria, kaya medyo nahirapan din ang ating pambato. Mahusay rin na fighter si Coria at maganda rin ang kanyang depensa. Pero dahil sa boxing skills ni Suarez, mas marami ang kanyang solid at malinis na patama. Ape, bla. Ape. Ayan.
Sa last 10 seconds ng round 8 ay nakasingit pa ng solid combination si Coria at bumagsak dito si Suarez. Pero dahil kontrolado niya ang laban, nakuha pa rin ni Suarez ang panalo via unanimous decision. At noong September 21, 2024 ay nakatakdasa ng lumaban si Suarez sa WBO number 2 at undefeated fighter na si Andres Cortez. Ang laban ni Suarez at Cortez ay para sa WBO Super Featherweight Eliminator at ang mananalo ay magiging mandatory challenger sa reigning WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete. Medyo underdog si Suarez sa laban na ito dahil ang 27 anyos na si Cortez ay isa sa mga paboritong prospect ni Bob Arum. Si Cortez din ang tumalo sa Filipino World Title Challenger na si Genesis Cervania via first round knockout. Kaya alam ni Suarez na ito na ang pinakamahirap na laban sa kanyang professional boxing career. Subalit 2 weeks before the fight, biglang umatras si Cortez at wala naman siyang valid reason na ibinigay kung bakit hindi siya pwedeng makapagpatuloy sa laban. Dismayado dito ang kampo ni Suarez dahil hindi biro ang paghahanda na kanilang ginawa upang talunin si Andres Cortez. Pero binigyan naman ng replacement opponent ng top rank si Suarez at nakalaban niya si Jorge Castañeda noong September 21 sa Arizona, USA. At ang laban ni Suarez at Castañeda ay para sa WBO International Super Featherweight title. At dahil sabik na siyang lumaban sa world title, mainit ang simula ni Suarez sa round 1 at nagpakawala siya ng solid combinations. Sa round number 3 ay nakapasok ang isang malakas na left hook ni Suarez at bumagsak si Castañeda. Alam ni Suarez na hindi pa nakarecover ang kanyang kalaban, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang tapusin na ang laban.